Kabanata 27, Party. Kaya mo kayang magpanggap na asawa ko? Hindi ko na napigilan ang tanong para kay Tunying. Nasa kusina kami ngayon, katatapos ko lang maghugas ng ilang cup nang tinanong ko siya noon. Sa gulat niya, binaba niya ang inangat na tray para sana sa isang order. Nakapamaywang siya ngayon at pabiro akong seryosong tinitigan. Alam kong alam mo na maganda ka, Raya. Pero alam mo naman siguro na si Cliff ang laman nitong puso ko, hindi ba? He said jokingly. I smiled wildly. My question seemed like a joke to him, but it was half meant. Kagabi nag-usap kami ni Mami. Hindi ko pa sinasabi ang suliranin ko rito sa biliran pero nasali ang pagbabalik ko sa usapan. I want to know the consequences, pero kailangan mo pumayag sa gusto kong mangyari, Felicia. I want to ask our family lawyer about this. Kinagat ko ang labi ko nang narinig ang seryosong sinabi ni Mami sa tawag niya kagabi. Pagkatapos kasi naming pag-usapan ang magagandang epekto ng investments niya, nasabi niya rin gusto niya nang bumalik ako. We're not like before. We can afford better and more guards now, for you. I'm planning on selling our estate too. Kasi kung may plano kang bumalik, kung tamang may nagtatangka nga sa buhay mo, gusto kong sa ibang bahay na tayo titira. It's actually a good idea. She's got a point. However, months ago, I didn't have any plan to go back. I don't want to. Nothing can change my mind, not even my future. 'Cause I treated this life as a hopeless case. Maganda ang resulta ng pag-i-invest ko sa mga Saldivar. Their EDSA project and the one in Taguig are successful. Kaya imposible nang malugi pa tayo at makaranas ulit ng gaya noon, Feli. What about your dreams? You want to be an engineer. Ang pag-aaral mo? Napag-isipan ko na ito, Mami. Your situation and health don't matter now. You are still perfectly healthy. Just live the life you really wanted. You can't hide in the dark forever. I sighed. Kung babalik ako ngayon, paano tayo makakasiguro na walang magko-contest sa last will? Wala yan! Mami, nagdududa ka nga na pinapapatay ako. That means we can also doubt that someone will dispute it. Baka paisipin nila na plano nating dalawa na i-declare na patay na ako para lang sa perang yan. Nobody will believe my story. We have witnesses. Ang pamilyang kumupkup sa'yo sa Quezon. Ang pamilyang nahanap ko na siyang totoong pamilya ng katawang natagpuan sa sunog. I paused. I am still 21. The last will says I have to be 23 or married to get the money. Kung lalabas ako ngayon at sasabihin ang nangyari sa akin, paano kami makakasiguro na walang magrereklamo sa sitwasyon? Baka nga paratangan pa kami na pineka ang pagkamatay ko. Well, that's half true. Don't tell me you'll buy another 2 years. You're wasting too much of your life. Baka may boyfriend ka riyan. Pakasalan mo na at magpaanal na lang kayo kapag 23 mo. Mami? Ano, Felicia? Tumaas ang boses niya. Muntik ko nang makalimutan ang tunay niyang kulay dahil sa matinding concern para sa akin, ha. Alam kong hindi mo talaga gusto ang mga ideya ko sa pag-aasawa, pero it's for your own good. Ayaw kong mag-asawa ka riyan at baka mamayay kung sinong waiter lang yung boyfriend mo riyan. Siyempre, gusto kong mayaman at gwapo ang mapapangasawa mo, no? Pero in this case, we can't be choosy. I want you to come back and if it makes you at peace, then get a husband. Nobody can dispute the last will if you have one. Mami, may-ari ng coffee shop si Tunying. Minsan kasi nakukwento ko kay Mami si Tunying. But of course, what else do you expect from her but judgments? Hindi siya waiter at isa pa magkaibigan lang kami. Hindi ko siya boyfriend. Whatever, men will beg on your knees with that face of yours, Feli. Lalo na yung kaibigan mo riyan at mukhang nanalo siya sa loto kapag napangasawa ka. Ikaw naman, parang nasunugan. Mami, giit ko. Totoo naman ah, kamote lang yata ang kinakain yan at butot balat na. Mami, tama na. You're being rude again. He's my friend. Seduce that stick and make him your husband, and your marriage when you're 23. Voila! Sinapo ko ang noo ko. Nagpatuloy pa rin si Mami. This is the only way, Feli. My goodness, can you hear yourself, Mom? That's your famous line, but believe me, I know. Wala na naman itong pinagkaiba noong ipinagkanulo niya ako kay Dean para lang magkaroon ng pera. Hindi ko nga lang alam kung seryoso ba siya. Anyway, you can remarry. You don't have to give him your virginity. Kisses will do for that boy. Oh my goodness, she's serious.
She's thinking about this. Hindi ka naman maakit noon, kaya hindi kayo magkakaroon ng sexual na ugnayan. Mami! I jumped out of my chair from too much shock. I can't believe her. Hindi ko nga lang alam kung mas ayos bang alam kong kilalang kilala ko na siya o hindi. The tragedy taught her the hard way, but I guess her evil side just wouldn't subside. Hindi ko man siya tunay na ina, pero may palagay akong sa kanya ko namana ang mga iyan. Nothing just beats the original, though. Goodness, I'm just kidding. Just don't give your virginity to him. It's precious. She giggled. Anyway, I've got news. Hindi pa nakaka-recover sa mga pinagsasabi niya, hindi ako nakapagsalita. Alam mo ba ang girlfriend pala nitong si Hades Riago si Celine Villegas? Oh, here we go again. Ano ba kasing ginagawa ni Hades at bakit ang daming umaasa? It's probably because he's too nice or something. I didn't want to go to the VHRV building, alright? Pero nakapunta ako dahil nga sa pinipilit mong investments. I went there with an all-black and fur Versace with a limited edition Hermes. Straight to the point, mommy. Fine. Okay, so I saw Celine Villegas crying on the sidelines because someone actually mentioned about a party for the father of Hades' first love or something. Ang daming imbitado sa party na yan. I stiffened. Hades' first love. That must be the party of Cordovas here in Biliran. The Lopezes, Samaniegos, Sevillas. Tinanong nga ako kung imbitado ba ako eh. I said, I don't know them. Tingin ko talaga parehong party ito. Kinakabahan ako. Celine was crying because she heard it. Matagal na pala siyang balik ng balik sa opisina. Mukhang isang buwan nang hindi nakakabalik dito si Hades at kahit kailangan na siya sa maraming event at meeting nila, wala siya. Minsan, pati na si Ares wala, kaya sumasakit ang ulo ng mga Riago rito. The De Silva girl told Celine that Hades is busy with his girlfriend. These girls need to get a grip. Medyo kalmado kong sinabi. They can't. Gwapo at mayaman si Hades. Siyempre, unahan yan. My eyes narrowed at my mother's opinion of Hades Riago. Have you seen his pictures lately? Mahaba ang buhok. Naalala ko, nagkita kami minsan sa isang event last year. I never thought someone could sport a man bun and a stubble so well and dark. All these pretty women come to him like magnets, and I understand. Mom, you said you want me to marry rich. Kung ganoon, okay si Hades sa'yo? Hininaan ko ang boses ko lalo. Felicia, you are higher than that. Masyadong mababa ang mga Riago para sa'yo. Mayabang niyang sinabi. Isa pa, hindi ko nakakalimutan ang mga ginawa nila kaya hindi siya papasa sa akin. Masyadong mababa ang mga Riago? Is she serious? Pero pinapakasal mo ako kay Tunying? Sinabi ko bang kayo na habang buhay? It's just for show. Just divorce him when you're 23. Sa tawag na iyon, itinuring kong walang kwenta ang ideya ni Mami. Kaya lang, hindi ko mapigilan ang isipin iyon ngayong naguhugas ako rito ng mga tasa. Dancing sexily, as if trying to seduce me, Tunying came near me with a stupid grin. Umiling ako at tumawa na lang. Sinasabi ko na nga bang may gusto ko nga sa akin eh. Iniisip kong pwede siyang magpanggap na lang. No need to marry him for real. The problem is if someone will check the documents. We can always fake it, but it can't be verified by the government. Biro lang, Tunying. Anong biro? Sabay paalon niya sa kanyang tiyan at lapit niya sa kanyang katawan. Tumawa ako at bahagya siyang tinulak. Aminin mo na, Raya, may gusto ka talaga sa akin. Gusto mo na akong pakasalan agad. Sabay lapit niya pa. Laughing hard and wanting so bad to push him away, I accidentally pushed his lower abdomen with the back of my hand and my whole arm on his stomach. Hindi ko agad nakuha kung bakit laglag ang panga niya at namimilog ang mga mata habang tinitignan ko. Natigil siya sa biro niya pero may kaunting ngiti pa rin sa labi. Hinawakan niya ang gitna ng kanyang pantalon. Ano? Medyo natatawa na dahil alam ko saang banda yon. May pagnanasa ka sa akin! Hinawakan mo! Ako sa ni Tunying. Nagtaas ako ng isang kilay dahil wala naman akong naramdaman o nahawakan sa bandang iyon. Tiyan yun! Hindi! Nahawakan mo! Ba't parang wala naman? Eh syempre, tulog pa! Paratang ni Tunying. Ganoon ba yon? Kapag tulog, parang wala? Tumawa si Tunying at tinuro ako. May sasabihin pa sana pero biglang may kumatok sa dingding papasok sa kusina. Nagulat kami ni Tunying na nakita si Cliff sa bukana. Tumikim ako at mabilis na kinuha ang tray na dapat dadalhin ni Tunying sa labas.
Kanina pa ako sa counter pero walang sumasagot kaya nandito na ako. Si Cliff nakatingin kay Tunying. Sorry, may pinag-usapan lang kami. Sumulyap si Cliff sa akin. Halatang may kung anong pagdududa sa akin. I excused myself and slowly walked past her so I could deliver the food outside. Bago nga lang ako nakalabas sa kusina, narinig ko ang usapan nila. May order ka ba, Cliff? Sorry talaga. Wala, gusto ko lang sanang mag-apply bilang waitress. Yun lang ang huling narinig ko. Bakas pa sa mga mata ko ang gulat. Nagkatinginan kami ni Hades pagkalabas ko at nilapag ko na ang order ng kabilang lamesa. Nilapitan ko ang lamesa niya nang nakitang ubos na ang iced tea na order niya. Hindi siya nagkape sa araw na yun. Lalagyan ko ulit. He nodded. His pursing eyes is all on me the whole time. Nasa counter na ako at kumukuha ulit ng tsaa nang narinig ang paglabas ni Tunying at Cliff. Sigurado ka ba? Medyo kabadong tanong ni Tunying. I wonder why she suddenly wants to work here. Hindi niya na kailangan magtrabaho, lalo na sa pagiging waitress. Medyo mayaman sila at siguro may sariling negosyo na sa Almeria o sa amang parte ng isla. Gusto ko lang naman magkaroon ng experience sa ganito. Hindi pa ako kailanman nakapagtrabaho. Bakit? Tingin mo hindi ko kaya? Si Cliff. Hindi na ako nakisali sa usapan nila. Dumiretso na ako kay Hades at nilapag ang order niya sa lamesa. Ayos na ang staff mo? Hindi mo nadadagdagan? Ah, hindi. Siyempre, basta ikaw. Pwedeng pwede. Naalala kong ganitong bilang lang ang kaya ni Tunying na staff. Kapag dadamihan pa kami, hindi na yata kakayanin ng monthly profit niya. Dumami naman ang customer ngayon pero hindi niya naman talaga kailangan magdagdag kasi kayang-kaya namin. Kaya lang, siyempre para sa kanyang mahal. Kalaunan sa araw na iyon, dumating sina Owen at ang mga kaibigan niya. Mabuti na lang at kaunting minuto na lang ang natitira sa duty ko nang kinulit niya ako sa counter. Hindi ako lumalapit sa kanya kaya siya na mismo ang naroon. Ano, hindi ka pa rin nakakapagdesisyon? Ang tagal na noong pinaasa mo ako ah. Seriously, I have no plan to go on a date with Owen. Inakala kong magbabago ang isipan ko at kalaunan gusto ng katuwaan pero parang nitong nakaraang linggo, napaka-hectic ng mga araw ko. I hardly have time to be idle or maybe because Hades is here, I feel so restless. Ni hindi ko na nabalikan ang bracelet ko. Lagi kasing nakaabang si Hades at baka sumama sa akin sa gubat. Busy ako, Owen. Wala ka namang duty ng Sunday ah. May ginagawa kasi ako tuwing Sunday. O sige, next week, maipapasyal ako mga kaibigan at mga kaibigan nila. Isasama kita para komportable ka. Seryosong sambit ni Owen. I got distracted when Hades raised his hand for me. Lumapit si Tunying sa kanya pagkatapos kausapin si Cliff. Palapit na siya nang narinig ko ang matamang utos ni Hades. I want Raya. Kitang-kita ko ang pag-iiba ng itsura ni Tunying. Nararamdaman kong may ibang opinion siya sa ginawa ni Hades. Walang nagawa si Owen nang iniwan ko siya para daluhan si Hades. Narinig ko naman si Tunying na pinagsasabihan ang pinsan niya. Huwag mo nang pilitin si Raya. Busy siya. Pwede mo namang ipagliba. Isa pa, sabi naman niya nasasama siya. Magte-text lang. Hindi pa ba nagte-text? Eh di hindi pa handa. Sige na Owen. Kaya mo namang ipasyal ang mga pinsan mong mag-isa. Kaya nga isasama ko sana siya para kung hindi siya komportableng kaming dalawa lang, eh di marami kami. Nag-aabang ako sa order ni Hades. Hindi nga lang siya kumikibo habang tinitingnan ang pagtatalo ng magpinsan. He looked pissed and angry. Patuloy ang pagtataboy ni Tunying sa pinsan niya. Hinila niya papalabas para lang kausapin ng mas pribado. Your order? Tanong ko kay Hades. Medyo iritado pa niyang tiningnan ang menu. Isang igting ng panga bago nila pag-iyon sa lamesa at tumingin sa akin. His head angled a bit. Which of the sandwiches do you like the most? Sandwich? First time niya yatang umorder ng ganoon ah. Chicken. I'd like one for takeout. Okay, ano pa? I'd like you to bring my takeout to your room. Pupunta naman ako mamaya para magluto ng hapunan natin. Kinagat ko ang labi ko. Talagang tototohanin niya ang sinabi kahapon. Drinks? Which one do you like? Is this for him or for me? Orange juice. Add that. Nagtampo yata si Owen. Umalis siya at iniwan ang mga kaibigan niya. Nang sulyapan ko ang cellphone ko, nakita ko ang text niya sa akin.
Owen, pinaasa mo lang ako. Nakabalik na si Tunying sa counter at medyo may pagdududa ng talaga sa mga mata. Hindi niya nga lang ako makausap dahil nasa gitna namin si Cliff. Napansin ni Cliff ang titig ni Tunying sa akin. Hinubad ko na ang apron dahil patapos na ako sa duty at pumasok na sa kusina. Sumunod si Tunying sa kusina. May nararamdaman akong mga tanong sa mga mata niya kaya inunahan ko na siya. Ayos lang ba na tumanggap ka ng isa pang waitress? It was as if he didn't care about my question. Pinagmasdan ko lang ang pagbabalot ni Aling Rosa sa sandwich. Kumuha ako ng isang lata ng orange juice at nilagay na rin sa paper bag na take out ni Hades. Bakit parang pinopormahan ka ni Engineer Raya? Bullseye, kung hindi lang sumungaw ang ulo ni Cliff galing sa counter, baka humaba na ang usapan namin ni Tunying. Umiling lang ako at kinuha na ang bill ni Hades bago lumabas. The problem is I don't have a plan B. I didn't expect Tunying would realize it. Heck, I didn't expect I would ever be caught of anything. Nasanay na akong walang may alam sa tunay na pagkatao ko kaya naman hindi matanggal sa isipan ko ang mga dapat gawin para lang maiwasan ang lahat ng ito. Hades is just too transparent. He can't fake it. Paano ko naman siya pakikiusapan na pikein ang kilos niya kung hindi ko nga maamin sa kanya na ako si Felicia Valerio hanggang ngayon? May dala na siyang soothing gel sa hapong iyon. Marahan niyang ipinahid sa aking braso at binti iyon. Tahimik kaming dalawa habang ginagawa niya iyon. Ang kanyang take-out nasa lamesa. Take-out mo? You can eat it while I cook our dinner. I knew it. Nakita kong may dala siyang sariling mga lulutuin. Hindi yata papayag na delata na naman ang kakainin ko sa gabing iyon. Hindi ko mauubos yan. I'll eat whatever's left. Nagsisituloy ako na pinanood ko siya habang naghihiwa ng recados sa lulutuin niya. Hindi ko alam anong putahe iyon pero nakita kong may tomato sauce. Naihulog niya na ang lahat ng hiniwa at nakapagsaing na rin kaya bumaling siya sa akin habang naghihintay sa niluluto. Siyempre, hindi pwedeng titigan ko rin siya ngayong nakatitig na siya sa akin kaya inabala ko ang sarili ko sa sandwich. Later, I realized how awkward it is for us here. I'll eat the sandwich while he watches me. Wala na bang mas awkward dito? Hinati ko, sa'yo na lang to. Ito lang ang makakain ko. Sabi ko para ibsan ang katahimikan. He nodded. My eyes surveyed him a bit. Nakatalikod siya sa akin kanina kaya hindi ko masyadong nakuha ang anyo niya. All I know is that he's got a nice and round bum. Komportable ko naman siyang tinitingnan kanina kasi hindi siya nakatingin sa akin. Kaya ngayon, silyap na lang ang nagagawa ko sa mismong katawan niya. Do you have plans to take a leave from your work next week? Now that you asked me something, Hades, I can freely watch your body. For what? Bumagsak ng kaunti ang mga mata ko. Kahapon, nakapantalon at t-shirt siya nang narito siya. Ngayon, nakaitim na cotton shorts at light gray na t-shirt. Something has caught my eyes near his lower abdomen. Hindi pa nakatulong ang mga salitang ibinaon ni Mami sa utak ko at ang nangyari sa amin ni Tunying kanina. Vacation or anything? He asked that seriously. I can't even get my mind to function because I'm distracted. But ganoon, I can clearly see. Even when his shirt is black, the outline of my eye bags are palpitating. Raya! He demanded. Mabilis kong inangat ang tingin ko sa kanyang mukha. I narrowed my eyes. Kunwari, wala lang. Ha? What is it? I'm asking if you have plans to take a leave from your work and take a vacation. For what? A vacation. Ulit niya. Ba't ako magbabakasyon? Because his question is a bit boring, my eyes went down on his lower abdomen again. Sabi ni Tunying, wala akong naramdaman kasi it is not safe for you to be here next week. You should take a break and at least leave the province. Pero ito, bakit tinitignan ko lang naman, may natatanaw ako. I don't even have to touch it to prove... Raya! He demanded again. Tumayo ako at tumikhim. Kinagat ko ang sandwich ko at tinalikuran siya saglit bago ko ibinalik ang tingin sa kanya. Why won't it be safe? Hindi siya nakasagot. Nagkatinginan kami. Napakurap-kurap ako nang naalala ang sinabi ni Mami sa akin at ang alam kong pagkakaroon ng party ng mga Cordova. Well, when I think about it, maybe I should take a break so I can rest.
Tamang-tama at may bagong hire na waitress si Tunying. He shifted his weight and crossed his arms. Where do you want to go? Out of this province, isang araw lang naman ng party. Hindi ba pwedeng magkulong ako dito sa kwarto? I don't know. I have no plans yet. Pagplanuhan mo na, and I suggest you take your leave starting this weekend. I narrowed my eyes. Bakit parang concerned siya rito? May problema ba? This weekend? Maybe you mean next weekend? Next weekend pa ang party. This weekend. Umiling ako at tumawa ng kaunti. Baka 1 o 2 araw lang ako mag-leave at sa susunod na weekend na. He pursed his lips. My advice is for you to take the leave this weekend. Mas mabuting kahit 2 linggo. 2 linggo? Gulantang kong sinabi. Yes, please take my advice. It's better if you file it tomorrow and leave tomorrow night. Nalilito na ako ngayon. Bakit parang ang atat niya naman yata? I'll talk to your boss. Like you said, he's got a new waitress. I might train the new waitress first before leaving, kaya next week na. He licked his lips and shook his head. Take my advice and do it. Hindi ako pwedeng bumiyahe bukas ng gabi. Wala na masyadong biyahe kapag ganoon. I'll come with you anyway. You don't have to worry. What? Nagkatinginan kaming dalawa. May hamon sa mga mata ko at kung kanina may hamon din sa mga mata niya, ngayon siya na ang umaatras. Nag-iwas siya ng tingin at tiningnan na lang ang niluluto niya. When I met him again, I thought there is going to be a huge confrontation between us. Kahit pa nararamdaman kong una pa lang, alam niya na. This time, with all these efforts and concern for me, I feel like he didn't need a huge entrance into my life again. He crawled slowly into me. One day, I woke up and he's part of it again. Umaasa akong hindi pa naman iyon nangyayari. At ang mga huli kong panloloko sa sarili ko ay ang hindi pagsunod sa abiso niya sa akin. He was so pissed when I didn't take his advice the next day. Hindi niya isinasatinig sa akin, pero sa paraan ng titig niya at pag-iiwas ng tingin, ramdam na ramdam ko ang iritasyon niya. Narinig niya kasi ang sinabi ni Tunying. Buti na lang at sa weekend ka pa magli-live, Raya. Ang daming customer ngayon eh. Tsaka kailangan pang turuan si Cliff. Don't worry, Tunying. Sabi ko at nakitang nagtaas si Hades ng kamay para sa akin. Nakita rin iyon ni Tunying pero alam niya na yata natatanggihan siya nito. Dinampot ko ang lista at lumapit na kay Hades. I was looking at the piece of paper as I waited for his order. However, there was none. You should file your leave now. Nagbuntong hininga ako at tumingin kay Hades. Pilit kong hinanaan ang boses. Mabuti na lang at medyo maraming tao kaya hindi kami maririnig dahil sa ingay. I did. Next weekend. I want us to leave this province tonight. Bahagya akong natawa. That doesn't make sense. Please, Raya, trust me. Marahan niyang sinabi. Umiling ako. I don't see the right reason to leave right away. The people are coming over here. I have guards but I don't want to take this risk. Sa mababang boses niya iyon, sinabi. Sa gulat ko, hindi ako nakapagsalita agad. He looked shocked himself pero nanguna yata ang iritasyon niya. I've done this so well over the past years. Oo, at papunta sila rito pero sa susunod na weekend pa. I don't need your guards. You don't have to take the risk. I will. Sabi ko at tinilikuran na siya. Pakiramdam ko, nagalit si Hades sa akin. Nakikita ko nang lalabas siya ng tuluyan sa coffee shop, mag-walk out at magpapalamig dahil sa pagtatalo namin. Nilagay ko sa counter ang papel na walang sulat at nakiusisa agad si Tunying. Walang order? Umiling ako. Hindi na ako makasagot ng maayos dahil ako man iritado rin sa kay Hades. Bakit niya ba ako pinapangunahan? Tahimik ako nagtatago rito ng ilang taon at ngayon natagpuan niya ako na sa buhay ko na ulit siya? I glanced at him. He remained on his seat. He looked so pissed and spiteful as he looked at his glass of iced tea. Nagkakasalubong ang mga kilay at ang mga labi nakanguso. Nag-usap kayo ah. Anong sabi? Nagkibit ako ng balikat at pumasok na lang sa kusina. Ayon ng pag-usapan ang munting pagtatalo namin ni Hades. Natapos ang araw ko, nabusangot ang mukha ni Hades. Hindi rin ako halos makausap ng matino. Nilagpasan ko siya sa lamesa niya nang palabas na ako sa coffee shop. Agad nga lang siyang nakasunod. Isang bagay na hindi niya ginawa kailanman. He'd always let me out and ride a tricycle first before leaving the shop, but this time, we're just steps away.
Naisip ko na ang naiisip ni Tunying habang pinagmamasdan kaming palabas. I thought he'd convince me to get in his car. Hindi siya nagsalita. Hindi ko na rin siya nilingon. Basta't alam ko na nakasunod ang sasakyan niya sa tricycle na sinakyan ko. Hindi man lang nilalagpasan kahit na kayang-kaya nito. His temper was still evident when he went inside my room for our dinner. Hindi ko nga lang alam kung bakit pa siya magluluto kung galit na siya sa akin eh. Hindi kami halos nag-uusap. Kung sa bagay, lagi naman siyang nasa cellphone. May kausap. Check the flights. I heard him say that as he checked the food he's cooking. Kinabahan ako bigla. Bakit ba gustong-gusto niyang umalis na ako? Posible kayang nandito na ang ilang panauhin ng mga Cordova? Ilang araw ba ang party? Are you sure? Check it again. What about the guest list? Is that all? Nagkatinginan kami. Kakain na kami ng hapunan at hanggang ngayon abala pa rin siya sa cellphone niya. Sinubo ko na ang luto niya at binaliwala ang pagiging busy niya sa cellphone. We can leave tomorrow. Pilit niya. I ignored him. Iniisip ko ang bracelet ko. Linggo pa bukas at kung aalis na ako nang wala pa iyon, paano kung kailangan kong magdesisyon na hindi na babalik? Bukas buong araw kong hahanapin iyon. I won't. Pumikit siya ng mariin at halatang namumroblema na. May gagawin pa ako bukas. I'll stand by my decision. Matapang kong sinabi. May mga bisitang bukas ang dating. Ilang porsyento yon ng mga bisita nila? I smiled. Besides, I don't think all of their guests knew me. At ang mga Lopez, siguradong sa mismong araw na ang dating. Businessmen like them don't have the time to waste. Pagkatapos kong isipin iyon ay nakita ko ang titig ni Hades sa akin. Well, Iriago has time, I guess. Kaunti lang, di ba? Mommy isn't even panicking for me, so it's not a problem. Please take my advice, he said silently. Hindi ako kumibo. Inilalaban niya talaga ito. Maybe I can change my leave, but still I'm not convinced to leave tomorrow. I'm following mine, ulit ko. Early Monday, tawad niya. Wednesday, umigting ang panga niya. Hindi pa rin gusto ang pagbabago ng desisyon ko. Early Monday, ulit niya. Tuesday. The last time I followed your advice, I lost you. If this fails again, hindi niya tinuloy ang banta. I won't fail. What if it will? Iritado ko siyang tiningnan. Hindi siya nagpatinag sa halatang hamon ko. If this fails, I'm taking over your decisions. Napapaos niyang banta. Bahagya akong natawa. This won't. Sigurado akong walang mangyayari bukas dahil kung lalabas ako ng pad, sa gubat lang naman ako. Don't tell me may mamamasyal sa gubat na iyon. Papasok ako sa Lunes para magpaalam ng maayos kay Tunying. Hindi na masamang umalis ng Tuesday. Hindi pa rin siya natatahimik. Monday morning. Pilit niya. Tuesday. If this fails, I cut him off, irritated that he thinks he can do it better. Then take over, hamon ko. Alam kong hindi ako magkakamali dahil ilang beses ko na tong nagawa. At nakita mo, nagtagumpay naman ako. I snapped. Deal, he said coldly.